Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. Good evening. Para sa mga future natin na students, I'm your professor for tonight, Roderick De Vera, o teaching all the way from Paristal, Nueva Ecija. Nandito po ang ating office. At ngayon, ang pag-aaralan po natin is all about Hebrew. Papakita ko po muna sa inyo ang ating website. Ito po ang ating website, www.mobilebiblesschoolinc.com at /Hebrew-101. Pag tinype niyo po yun, lilitaw po itong ating course sa landing page. Hebrew 101, Introduction to Biblical Hebrew. Ang Hebrew na pinag-aaralan kadalasan ngayon, kung hindi Biblical Hebrew, ay yung Modern Hebrew. So, nilagay natin to make it specific, Introduction to Biblical Hebrew. And this course introduces students to the fundamental biblical Hebrew reading and writing. Kasi meron ngayong tinatawag na writing form or modern writing form. Yung script form, yun yung gagawin natin. Yun yung scripted na mababasa natin sa biblical Hebrew. And meron ding mga modern Bible Hebrew, iba din yung kanyang pagkakasulat. Marami ng evolution ang Hebrew actually. And pag-aaralan natin yung Hebrew alphabet, vowels, pronunciation, basic grammar, and pag-read ng biblical text. So by the end of this course, mga student natin, they will recognize and write the Hebrew letters. They will read also simple words, lalong-lalo na yung mga importanteng words, and understand the basics of Hebrew phonetics and structure. Ayan. This is my profile. Nandiyan na rin po pag gusto nyo makilala ko mabuti, just click the read more about our professor. And ang course objective natin, syempre, holistic. Laging holistic ang ating syllabus. Makapansin nyo, it consists of three major division: cognitive, affective, and volitional. Cognitive means knowledge-based learning objectives. In cognitive, we will recognize Hebrew consonants and vowels, and we will review the basic structure of Hebrew words. In affective, it pertains about the emotional and attitudinal learning objectives. We will recite the Hebrew words correctly and read simple verses from the Hebrew Bible with appreciation. Siyempre, habang nire-recite or pinag-aaralan natin yung Hebrew, share ko lang, college pa lang ako, nagre-research na talaga ako about Hebrew letters. That was way back 2000. Feeling ko talaga pag binabasa ko yung Hebrew word, parang kung paanong nag-usap si Adan tsaka si Lord, ay nai-imagine ko or nafe-feel ko na yun yung words na ginagamit sa pag-uusap nila eh. Pero may mga ano ngayon, may na-discover din ako. Sa Genesis 1 to 11, mas-share natin yun na yung salitang Hebrew ay isa sa mga galing sa lineage ni Shem na si Eber. So, next time na natin pag-usapan yun. And we will read simple verse. Habang nire-read natin yun, ma-appreciate talaga natin at ma-discover natin yung tinatawag na lost translations. Kasi may mga bumabaw na yung mga meaning ng Hebrew words sa pagkaka-translate nito sa English. And meron ding hindi lang talaga lost, kundi talagang tinanggal. So in volitional, it pertains to action and commitment-based learning objectives. We will refine foundational skills for further Hebrew study so that makakapag-aral pa rin tayo kahit matapos yung lesson natin ngayon. May mga references tayo dito and
online material din na ibibigay sa bawat isa. So, mababasa natin yung ating syllabus dito. Click nyo lang po itong arrow and mada-download na yan ng kusa, or just click this, kusa na rin mag-download. Kung gusto nyo ma-open sa mas malaking view, click itong download syllabus at meron ding download button dito. Itong merong arrow down, yan, download sa amin yan. So, ayan. Pag na-click nyo yan, dadaling kayo sa ibang page. Pag cellphone ang gamit nyo, para mag-open siya ng bagong tab, pwede nyong balikan yung dating tab. Kung natabunan man yung tab na yun, just backspace lang. Ito yung ating course syllabus. Binasa din. Yung binasa natin kanina, nandito rin siya. And pag dinownload nyo po yung syllabus, nandiyan na rin yung sketch natin. Then, pati yung grading system natin. May mga quiz din tayo. Yan na yung grading system. This is our standard grading system po. 4.0 ang pinakamataas, westernized. Ito po yung sinasabi natin ng mga e-materials. Pag kinlik natin yan, dadalhin tayo sa website. Sample natin. Ayan po. Papakita natin dito. So, itong kanina, ito po yung syllabus. Nandyan po yung mga ebook references din. Video cross-reference. So, mas marami na ito ngayon. And idadalhin din kayo sa website. Kapag dinownload niyan at gusto nyo punta sa website, click nyo lang to and i-redirect tayo sa website ulit. So, yan po. Gusto nyo akong i-contact, andyan po yung WhatsApp, CP number ko na rin po yan, or mobile number. Balik tayo dito sa ating website. Diyan yung makikita rin yung ating mga lesson. Lesson 1, Introduction to Hebrew Alphabet. Yan, magsisimula tayo dito mamaya. May presentation tayo dyan. Kapag kinlik natin itong mga may highlighted words, dadalhin po kayo sa mga additional workbooks na pwede nyo pong i-print. So, i-save nyo lang ito, download, and print. So, ito yung example pa lang ito na isa. Pag na-click nyo po pag nakilik po natin itong, halimbawa, Lost in Translation. Ito yung mga bumabaw na mga word translation. Okay. Mamaya magtatalakay tayo dyan. Tayo. So, overview of Biblical Hebrew, history and significance, and yung mga lost translation. Hebrew alphabet, babasa tayo ng alphabet from Aleph to Tav, and we will recognize each vowels and consonant muna and then vowels. At tuturo natin yung right to left reading. Parang Arabic din ito, Hebrew, from left to right siya. And then yung tinatawag na final letters, dahil ang letter ng alphabet ay meron tinatawag din na mga final letters or suffix forms. Kinlik natin yan, ipapaliwanag din dito. Kaya kahit hindi kayo nanonood nitong live or wala kayo sa Zoom, pure reading and writing lang ang inyong mode. Ang tawag doon ay correspondence. Pwede nyo pa rin tapusin ito. Lalo na yung mga walang time manood. Masyado nagmamadali, mas mabilis sila sa writing. Meron na po tayong mga provided dito na mga writings. Mga workbooks. Back tayo. And magpa-practice writing tayo. Meron din po tayong tracing sheet. Ito yung mga tracing sheet natin. Ibibigay ko rin ang tracing sheet natin. So, tuturuan tayo
type ng Hebrew letters from ayin to tab, alef to tab. So, ayan. Then, sa lesson 2 naman, we will understand Hebrew vowels. Ang tawag sa vowels ng Hebrew ay nikud. Pag kinlik natin yan, so tuturuan na rin tayo kung ano ibig sabihin ng nikud. Short, long, and reduced vowel sounds. So how consonants and vowels combine to form syllables. And practice writing and reading. And introduction to Sheva and Dagesh. Pag kinlik natin yan, bibigyan din kayo ng copy ng types of Sheva and Dagesh. Mamaya malalaman natin kung ano yung pinagsasabi ko. Ano po, hindi po ako nag-speaking tongues na Pentecostal type. Speaking in tongues yun ng, ng Baptist type. Kung sinabi mong speaking in tongues ng Baptist, other tongues lang siya. Other language. So, continue tayo sa lesson number 103, yung open and close syllables, common Hebrew word patterns, introduction to definite and simple preposition, recognizing and simple reading noun and verb, at magpa-practice reading din tayo ng mga Hebrew phrase. Matatalakay na natin itong open and close syllable actually at common Hebrew word patterns. Then meron ditong, pag kinlik niyo po ito, dadaling kayo sa isang website kung saan tuturuan tayong mag Hebrew word in modern language. Halimbawa, napunta tayo sa Israel next year, sinasasama sa akin, pagsabi ng amin, punta tayo sa Israel, ito yung dead link pala. So, ayusin natin to. So, ito, tuturuan tayo kung paano magsabi na good morning, good evening, gano'n. Pero, dahil modern Hebrew yon, pwede rin biblical Hebrew, pero wala tayong mababasa kasing gano'n. Still, merong access po dyan. Kasi sa lesson 103 natin, or lesson 3. Sa lesson 104 or 4, babasahin na natin yung Genesis 1:1. Then, magkakaroon tayo ng biblical vocabulary. Magbibigay tayo ng strong, exhaustive concordances ng mga Hebrew. At may mga link din dyan mamaya. So, introductions to Hebrew root system o Shoresh. Magpa-practice tayo ng copying and writing verse in Hebrew. Then, magdi-discussion tayo about Hebrew word meaning in context. So, parang eto na rin po yun, yung mga pag-uusapan natin yung other lost translation din. Pero subukan natin mag-open mamaya ng iba pang mga lost translation. So, may matatalakay na rin tayo about meaning in context. Then, sa 105, this is will be our last sa pag-aaral. Reading short Psalms and Proverbs, nag-open tayo. Mas ma-appreciate niya actually yung Psalms and Proverbs kasi makikita niyo yung syllables niya is talagang very poetic. Basta mas ma-appreciate niyo siya. And we will recognize common biblical name and their meanings, writing short sentence, and final practice na transliteration and reading fluency. So, kumbaga magta-transcribe tayo yung isang buong sentence, isusulat niyo sa baba yung yung English. Then, question and answer. Next step for further this time. So, ang ating practicum, syempre yung ating mga tracing sheet, niyo po, paki-print and punuin natin yon, gawin natin. Then, practice drill ng pronunciation and final reading. May papabasa po ako sa inyo sa inyo pong finals. And mag-send kayo ng video na binabasa niyo po yun. So, ito po yung Zoom schedule natin, nasabi natin kanina. Sa self-pacing course, ito po.
does not rely on traditional time-based assessment. So, may grading component, pinakita na natin yan kanina. Pero sa syllabus yung kanina, ito naman ay sa mismong website natin. Then, kapag nakita kayo sa website ng itong triangle, Play Triangle, just click it para makita nyo po yung details. Yan. So, ito po yung access tool natin. Online tools po ito. Blue Letter Bible. Ano ba ang Blue Letter Bible? So, ito yung mga features niya. Concordance po yan, lexicon, dictionary. Kaya kahit di na kayo mag-open ng book kung naka-computer kayo or cellphone, just click this visit site or itong icon ng Blue Letter Bible. Then dadaling kayo sa site. Yan, multiple verse retrieval. Meron po ditong i-retrieve niya yung verse na yon. Kung gusto niya naman dito, search Bible. Halimbawa, heart. Lahat ng may verse na heart ay i-open niya. Ayan. Ganun po itong ano natin. Then meron ditong, ayun yung primary, yung wild. So merong mga, pag sinabing wild, ano yung mga connected sa salitang heart? So heart, hearted, earth, heartily, hearts, and heartbeat. So may kita din natin kung ilang mga result. So heart was mentioned 762 times. Or i-add natin yung lahat. Pwede natin sabing heart-related words. And sa dictionary, nandiyan na rin ang ibig sabihin ng heart ayon kay Easton, ayon sa International Bible Encyclopedia. So, yung open niya. Kaya maganda gumawa ng expository na gamit itong Blue Letter Bible. At kung gusto nyo ma-open, balik-balikan nyo lang ang ating website. At maliban doon sa dictionary, may lexicon din dyan. Doon nyo na mababasa mismo yung salitang heart. No? Depende sa kung anong numbering niya sa concordance. Kasi halimbawa ito, hearted means abir. Bal, asak. So, may mga iba't ibang salita din na pagkakatranslate ng salitang itong heart na tinatawag. Pero ang equivalent niya, puro heart. Diba? Kaya dito tayo kumukuha din ng halimbawa salitang worship. Malalaman mo kung ano pa yung mga salitang ibig sabihin ng worship in the Old Testament. At mahalaga po yan. Yan, worship. Sigit, Abad, Asab, Saha. Saka, actually, Saka. Tutulong natin yan next time. At dito marami sa Greek Testament, ayan, lahat ng salitang worship. So, itong Blue Letter Bible, napakaganda po nito sa mga nag-aaral ng Word of God para lalo tayong ma-deep or ma-deepen. Very, rin po ito, helpful sa expository teaching. Ayan po yung Blue Letter Bible. At meron din po tayong online tools natin na isa pa, stepbible.org. So ito naman by words na ipapaliwanag yan. Bawa yung salitang void sa verse 2. Yan, papaliwanag niya rin yan. Void. So meron dito na lilitaw. So pwede natin magkaroon ng analysis. Ayan. Pwede din tayo yung mga translation din dito, translation. So actually sa Blue Letter pa lang, busog na tayo. Ito namang Separia. Yan, meron tong Hebrew talaga na according to Hebrew collection. Bawa, Tanakh, Talmud, Tanakh. Actually, itong Talmud, ito ay hindi part ng Bible, no?
Mga external na rin itong mga to. Itong Midrash, Mishnah. Ang Tanakh, ito yung Old Testament. Pag sinabi mong Tanakh, that means Old Testament. Nandun na yung Torah or Book of Moses, then yung Book of ng mga prophets and writings. Ayan. So, ito na yung Old Testament. At kung gusto niyo pag-aralan, ang kagandahan nito, interlinear po siya. Halimbawa, Genesis chapter 1 verse 1. Yan. So, Bereshit bara Elohim etz hashamayim v'ha'er ha'eretz. V'etz ha'eretz. So, ang ibig sabihin yan, when God began to create heaven and earth. At hindi man siya interlinear, meron naman tayong binigay sa inyo na interlinear link, no? Nung nag-aral tayo ng homiletics or hermeneutics. So, i-type nyo lang sa inyo pong cellphone sa Google Play Store. Interlinear Bible, Hebrew and Greek. So, meron kayo nakikita doon. So, yan yung mga online tools natin at ebook references. Pag in-link nyo po yan, halimbawa itong online Hebrew tutorial, dadalhin na po kayo sa mga external reading natin. Pwede nyo pong i-print. Itong isang to ay maganda itong online Hebrew tutorial kasi konti lang ang pages niya pero talagang siksik yung pag-aaral po. Dito rin tayo kukuha ng ibang mga about sa adjectives. At hindi lang po isa yan. Meron din tayong Hebrew for biblical interpretation. Yan. Free access na po ito. Learning Hebrew 101. Pastor Edward Rice. Yan. Then, First Hebrew Primer. Ibig sabihin ay basic Hebrew reading para sa mga nagsisimula. And meron nga external video which is dito sa Hebrew Pad 101. Ito yung modern Hebrew writing. Kapag nagbasa kayo or naka-encounter kayo ng isang Jewish ngayon at tinignan niyo ang notes niya, hindi niyo rin maintindihan yung notebook nila dahil iba yung pagkakasulat ng modern Hebrew at saka biblical Hebrew. At i-open natin yan mamaya. Sige, mag-try na ako ng isa. Halimbawa, ayan. Pag kinlik natin yon, dadaling kayo sa isang wala po kayo naririnig na sound, ano? Papakita ko lang sa inyo yung sinasabi kong pagkakasulat. Ayan. So, ito yung tinatawag na modern na Hebrew inscription. So, ito yung pag sinulat na ng mga sa mga notebook, ganito ang makikita natin ng first letter, mga bata at saka hanggang yung mga matatanda ngayon. Ito yung inscript na gagayahin natin yung nasa modern na pagkakabasa in print. Mga nagpiprint ng mga book or magazine, ganito ang nakalagay. Pero pag sinusulat yan ng mga bata or mga matatanda ngayon sa notebook, hindi na ganito makikita nyo, ganito na. So, may mga confusion na kapag hindi tayo nag-aral ng modern Hebrew, halimbawa ito. So, mag-iiba na. Hindi na ganito ang itsura niya. So, supposed to be ganito, pero ngayon, ganito na. So, ito yung latest modern Hebrew pagkakasulat. So, in writing na ito ngayon, ito na yung in-script or in print. So, sample lang yan. Kaya nung nag-aral ako ng Hebrew,
Hindi hindi tinuro yung paano magbasa ng Hebrew, modern Hebrew letter. Nakakalito, hindi nyo mababasa talaga. So, possible din na malaman natin sa magitan nitong mga external video lessons natin dito. Pero dahil biblical tayo, biblical Hebrew, magfo-focus muna tayo sa intro to biblical Hebrew. So, ayan. At meron din ditong practice reading for beginner. Pwede natin ikit yan and tuturuan nila tayong magbasa at magsulat. Ayan po. Dito pa lang sa landing page, kompleto na kahit di na ako magturo. So, yan po ang ating syllabus. Now, sino excited? Mag-aaral na tayo ng mga letter-letter dyan. Mag-comment naman ng hallelujah. Hebrew word po yun, hallelujah. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit.